Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. And of course, welcome po sa part 2 ng ating double header for tonight. Ngayon po ay April 24, 2026, araw po ng Biyernes. Tulad po na nabanggit ko po sa inyo kahapon, may ituturing na bad week ito para sa mga Duterte. Una, yun nangyari po dyan sa House Committee on Justice impeachment hearing. Ayoko nahabaan, napag-usapan po natin yan kanina. Pero pangalawa ito, yung pinakikintay ng iba. Magkakaroon ba ng trial involving former President Rodrigo Duterte dito po sa International Criminal Court? Well, mukhang dyan na po papunta. Matapos po magkaroon ng confirmation of charges against the former president and of course, inaffirm ng ICC yung kanilang jurisdiction over this case. Pero pag-uusapan natin yung proseso niya. No? Tsaka baka naman masyadong dito, isipin ng iba na siguro tuloy-tuloy na siguro to na baka inisip na magiging mabilis. Papa-explain po natin sa ating panauhin ano ba yung proseso. Para naman ma-manage din ng mga kababayan natin yung kanilang expectations pagdating po dito sa ICC. Ang makakasama po natin ngayong gabi, siya po yung ICC Assistant to Counsel, si Attorney Cristina Conti. Magandang gabi muli sa iyo, Attorney Chrissy, and thank you very much for joining us tonight dito sa Facts First. Of course, always my pleasure, Christian. Okay, pag-usapan muna natin itong dalawang developments, no? Una, itong pag-affirm ng ICC doon sa kanilang jurisdiction. What does this mean? Ang audience natin dito yung mga ordinaryong Pilipino. At pangalawa, yung confirmation of charges against the former president. So, dalawang magkasunod pero magkaibang chamber. Yung isa sa trial court, yung isa sa Supreme Court. Yung patungkol po sa jurisdiction ay sa kapangyarihan ng ICC na pagpasyahan ang kahit ano dito. Kaya napaka-crucial nito. Kaya lang, ang punto nun, ang stage na kasi niya, appeal. Meaning, may nauna ng desisyon, umapela na lang yung mga kampo ni Duterte. Kaya medyo, pumasok sila doon na medyo dehado. Yung desisyon sa confirmation of charges ang bago, kumbaga, first time nagkaroon ng desisyon patungkol dito, kung meron bang ebidensya patungkol dun sa mga naganap. At yun yung sinubukan ng prosecutor na i-establish nung February. Ito po yung pinanood natin, yung minonitor natin. Sinusubukan kumbinsihin ng prosecutor, may may kaso ba? At mukhang nung nakita nila, narinig nila from the appeals chamber, yung Supreme Court, may kapangyarihan pala, sige, ilabas na natin yung decision. Para ang bottom line nun, dahil may kapangyarihan at merong batayan para mag-proceed with the case, magbubukas ang trial ni Duterte. Okay, so definitely pwedeng sabihin na papunta na tayo sa exciting part. Ito yung trial mismo. Oo, pero hindi ito tipong pasabog o kaya yung hinahanap natin sa pelikula na magsasampalan ng mga bida at kontrabida. Ano po to, mahabaan na kaganapan. Kaya po, nabanggit ko na rin, maghanda na ng maximum 10 years. 10 Isipin years? nyo na kung nasaan kayo, ilang taong kayo in 10 years, maximum naman yun. Alam mo naman, the secret to happiness is to lower your expectations. So kung 5 years lang tinagal, di masaya ka na kasi ang inaasahan mo 10 years. Expect the worst in short. Pero isipin mo, Attorney Chrissy, kung 10 years yan, ilan taon na ba si former President Rodrigo Duterte? 80 na, no? Tama ba? 81. 81. So basically 91 siya. Of course, there's always that possibility. Baka makamatayan niya to while in detention. And ano bang dyan? Sentimiento ng inyong mga kliyente. Yung mga kaanak ng mga biktima ng kanyang brutal na drug war. Kung sakaling makamatayan niya yan at hindi mapunta ron sa logical conclusion. At least kung ano man yung decision dito ng ICC, di ba? Kung hindi tayo umabot na sa puntong yun. Well, this would be something beyond our control. At mahirap isipin na paano ko ba magagawa ng paraan yan. Kaya yung isang biktima rin na nagsabi, well, attorney, ang tanging magagawa natin, ipagdasal natin
na mabuhay siya ng mahaba. Kaya bawat birthday, sakto din kasi birthday ng isang nanay, ang nangyayari, nagpapapansit. Long life daw. Ganun ang style. So, we wish him many more birthdays to come. Pero ang importante dito kasi, buhay ang trial kung buhay siya. Oo. Kasi nga importante rito malaman talaga, no, magkaroon ng desisyon. Di ba? Of course, ang push dito ng mga kaanak ng mga biktima, conviction. Kasi hindi aabot dun eh. Kung sakali makamatayan, di ba? Wala magiging on-record na desisyon na, o nga, talagang merong sistematiko na nangyaring pagpatay, state-sponsored sa pamumuna nitong si Rodrigo Duterte. Yun ang hindi maaabot. Hindi ba kung sakali makamatayan yan? Oo. Although, of course, may ibang paraan. Pero, kung ganun sana, kung may clear record that he is responsible for crimes against humanity. Kahit nga, kasi ang dulo nun, di ba, parang reparations, kulong. Yung mga biktima nga, hindi na nila tinitingnan yung ganun na mapupuntang bilibid, mapupuntaan. Basta attorney sa ngayon nakakulong naman. Ganun na yung tingin nila. Kaya kung iniisip natin, hindi na namin hinahabol pa na makulong siya ng matagal. Ang kailangan po namin, malaman ang katotohanan at may finding na guilty siya. Patungkol dun sa danyos, medyo hindi nila, sa totoo wala silang inaasahan sa danyos. Hindi nila naiisip pa yung ganun kalayo at saka yung ganun hindi kasi katulad to ng simpleng patay, sabihin na natin na pinatay ng isang tao, yung isa pang tao, kailangang magbayad ng taong yun. Ang ini-imagine nila, libo-libo kami attorney, babayaran ba niya kami? Baka tigpipiso na lang kami. Nung pinapaliwanag namin na may posibilidad naman under the reparations regime of the ICC, may mga pondo dyan, may mga institusyon dyan, medyo nagkaka-idea, pero ang mas iniisip nila, alam niyo, attorney, mas okay sana, kunyari, sariling plot sa sementeryo para sa EJK victims. Educational fund para sa mga bata. Ang nila, danyos in the sense of, reparations in the sense of repairing the damaged lives that Duterte and the war on drugs caused. Tsaka magiging kabahagi rin doon sa tinatawag natin transitional justice na hindi naman necessarily na aabot sa mga ganitong brutal episodes in a country's history. Usually hindi umabot sa stage na yun dahil nga wala namang finding Hindi rin nakakapaglabas ang kanilang saloobin yung mga biktima, yung mga kaanak, hindi ba? Oo, kaya actually, yan yung isang buti na lang this is the record or this is the error that we are correcting from the bloody Marcos Sr. regime. Nung panahon niya, di ba, nung martial law, daming namatay. Pero kung tatanungin mo, asan yung court records? Ang court record lang natin, ang pagkakaso kay paniningil kay Ferdinand Marcos, yung Hawaii court at saka yung isa pang kaso. Mas kumbaga civil cases, affidavits, pero yung as in final decision saying that this person is responsible, konti lang ang makikita natin dyan. Correct. Kaya nga pag walang ganon, mas madaling i-twist o i-distort yung katotohanan, di ba? Sabihin nila, wala naman kayo napatunayan Oo. Okay. Kasi ngayon sa Hawaii class action suit, pati yun natitwist di ba? Yung 2022. Anyway, balikan natin itong yung charges against the former president. I understand 3 counts, no? Isa-isahin natin ito. Yung murder sa Davao City, nung siya yung mayor, murder ng high value targets, tapos yung murder and attempted murder in barangay clearance operations locations in the Philippines when he was the president. Tama? Yes. Yun nga, sa mga hindi familiar sa proseso, bakit specific incidents lang yung covered? Kasi ang ginagamit ng narrative dito ng mga defenders ng dating Pangulo, sabi nyo, libo-libo yung patay bakit kakaunti lang yung mga biktimang binabanggit nyo dito? Yung itsura kasi nito ay yung kaso, huwag natin kakalimutan, yung overall, kumbaga, yung pinakaugat, ang kaso ay crimes against humanity. At ang definition niyan ay nagkaroon ng patayan at ito ay akto or attacks on a civilian population. Klaro naman na hindi combatants tong mga to
na widespread, ito yung laging importante, widespread, pangmalawakan, o sistematiko. Ganun yung pamamaraan. At yung isang elemento, yung knowledge. Dapat alam nung pumatay or nagpapatay. Kumbaga, overall, ang kaso talaga ay inutos o pinasimulan yung patayan. Alam niyo yon at yung patayan ay widespread and systematic and so forth. So yun po yung elemento. Mm. Ang characterization lang yan, edi general, napakalawak. Siyempre, yung modus operandi ng pagpapapatay, iba-iba. Kaya siguro, maraming nagtatanong din, bakit ganyan yung approach ng prosecutor dito? Kasi sa ibang kaso, 6 counts, 10 counts, dami Mm. Yung sa kanila, ang approach ay logical. Paano ba ang kategorya? Paano mo makakategorya yung mga patayan? At nakita nila yon. You have to categorize them according to chronology, location, and kumbaga general, ano ba to? General, kumbaga concept. High value targets or barangay. At yun yung ginawa nila. I think this is logical. This is reasonable even kasi wala naman din akong ibang maisip na proposal para dun sa killings natin. Kasi although pwede din yung under the Tokhang Memorandum, pero yun yung counts 2 and 3. Oo. Pwede ding vigilante killings, pwedeng ganon. Pero dito, whether police or vigilante killings, kasama yan dun sa count 2, 1, 2, and 3. Bakit may insidente? As examples. So, dahil kailangan lang ng kanilang patunayan na may namatay, kahit nga hindi lahat yung bilang mapupunta dun sa widespread. Dun na lang nila kailangan yung number of people, total number of people killed to prove that it is widespread. Doon na lang, Pero, okay. doon na lang. Pero sabi nung court din dati, is it a matter of quantity? Pag sinabi bang 1,000? Or percentage? Pag sinabi bang 10% of the population, widespread na ba yun? Sabi nila, it is qualitative more than quantitative. Tapos, it depends. So it would really depend on the judges if the number they receive or the prosecution proves during the killings would be enough to say it's widespread. Pero yung incidents, they are examples of the modus operandi. Kaya po, yung count 1, ito yung example ng count 1. Papatunayan nila, papakita nila na ito yung pangyayari. Sa count 2, ito yung example. Sa count 3, ito yung example. Ang mapapatunayan naman doon, systematicity. Oo. Kumbaga halos pare-pareho yung mga insidenteng nangyari. So, Para may pattern. May pattern na. Itong lahat, kunyari count 2, yun yung medyo may connection talaga Noong August 2016, in-announce ni Duterte, ito ang mga narco-politicians. Diba? Nagladlad ng listahan, naglabas ng matrix. At itong lahat ng nakalista doon, yung papatunayan nila, nandun sa listahan. Tapos, namatay or tinarget. Kaya, it's a matter of appreciating what the crime is. Para sa karamihan po kasi, kala nila, murder ito. Papatunayan mo lang na may namatay at may qualifying circumstance or treacherously, walang laban mong pinatay, walang awa mong pinatay. Kaya dapat 30,000 counts of murder. Hindi po yan ang krimen. Tsaka isa rito, yung sinasabi niyo ba medyo pilosopo. Bakit niyo ba binibintang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yan? Wala naman siya dun sa pinangyarihan ng krimen. Hindi naman siya yung kumalabit ng gatilyo. Tsaka yung pangalawang tanong ko, Attorney Crissy, no? Sinabi mo yung pattern, na pag sinabi niya meron siyang ganitong drug list, yung marami rin sa mga nasa listahan na mamatay isa-isa Paano man yan dinidiinan niya pagkatapos? Kunwari, di ba yung bloody, ano ba yun? Is a bloody incident sa Bulacan, yung single most 32 in one night, di ba? After nun, diniinan pa niya, di ba? Parang sabi niya, nakalimutan ang isa quote niya, no? Parang kung pumatay pa kayo ng ganito karami, I'll be happy. Something like that, di ba? So yun, how would the pronouncements like that affect his case in terms of the pattern and systematicity that you're talking about? At saka yung una yung tinatanong ko nga. So yung una, nakalimutan ko na yung una. wala naman siya dun Kaya po indirect. So nakalagay din yun sa document, indirect co-perpetrator. So okay na po ba yun? Kasi kung pumatay, direct.
Oo. So yun yung simpleng paliwanag, kaya indirect. Ibig sabihin, naging bahagi pero wala siya talaga doon sa mismong pagpatay. Mm. At yung statements niya, o dito naman yung tanong, yung statements niya come to the level of incitement. Ito ay isang, kumbaga, konsepto na kapag sinusuhayan mo, kapag ini-encourage mo, kapag sinususulan mo yung isang tao na gumawa ng masama, at kadikit niyan, nagkikreate ka ng environment para gawin niya yung masama. Kunyari, ah, ah, nag-uutos kang pumatay. Patayin mo. Sige, go, go. Tapos, ito, may baril. Nag-iwan pa ng baril dun sa gitna ng nagagalit na tao. Okay Mm. ba? Okay ba? Go, go, go. Yan ay pwedeng masama sa konsepto din ng mukhang ikaw ang nag-utos, ikaw ang nagbigay daan Oo. ng kaganapan. Kaya three ways actually yung approach ng ICC dyan. Una, siya yung nag-utos directly na itong mga to patayin. At yun yung, sino ba ito? Paruhinog, Kerwin Espinosa, kumbaga may direct orders. Mukhang gano'n, may magsasabi. At palagay ko, mas lulutang ito dun sa DDS killings. Kasi nga daw, sa DDS killings, ang itsurahan nila, kailangan in-approve ni Superman. Who was Di ba yung Duterte allegedly? kinukwento? Ni Duterte, ni Mayor, kailangan may go signal bago Oo. sila pumatay, sino man yan. Noon Oo. pero dito sa Tokhang killings, mukhang iba na yung naging proseso. Either announcement, either drug list, o kaya may magbubulungan na, uy, ito daw, pinapasabi, ito daw yung titirahin natin. So, one, direktang utos. Pangalawa, yung pagbuo ng atmosphere at yun nga, pag-encourage. And lastly, aiding and abetting. Yung aiding and abetting, parang ano ba yung accessory to the crime. Parang pinatakas mo pa o kaya may pumatay tapos dumating yung police, sabi mo, ay wala ditong pinatay, doon, tumakbo. So, Oo. naging kasapakat ka in a way. Tumulong ka kahit hindi ikaw yung pumatay. So, yung aiding and abetting ay isang paraan din kung paano niya ginawa yung krimen. So, Oo. ito yung proposals ng prosecutor. At ito yung susubukan nilang iharap. Pero sa ngayon, mukhang nagpo-focus ang korte doon sa indirect criminal responsibility niya sa mga pag-uutos. Oo. At saka ito, no, hindi naman doon sa mga viewers natin, hindi to ordinaryong Pilipino o opisyal na gobyerno na nagbibitaw ng mga ganong kataga. Presidente siya ng panahon na yon, Commander-in-Chief, nasa kanyang control yung Philippine National Police. Hindi ba? Yung talaga nag-implement itong kanyang Tokhang at saka Oplan Double Barrel. At saka may binabanggit siya, may nangyayari. Di ba may pattern? Yes. Oo. Kumbaga, Diba? that signals a form of control. Oo. Kahit pa sino ang pumatay, sa totoo lang, parang ganun ang konsepto. Kahit sino pa ang pumatay, whether vigilante o ano, sa kanya kumukuha ng signal. Oo. Kahit hindi siya mismo ang bumulong. Tsaka, Pwedeng ma-attribute sa kanya yung krimen. at saka na-involved din yung ibang miyembro ng Philippine National Police, di ba? Para mas At madaling kalabitin ng gatilyo eh. Oo, at vigilante. Binanggit Oo. din yan pala, tama. Sabi niya, walang mananagot. Di ba? Oo. Walang Sagot mananagot, niya. akong mananagot. Kung makasuhan man kayo at makonvict, ipapardon ko kayo. Akong bahala sa inyo. Kaya, Mm-mm. alam yung nararamdaman ko yun sa mga, may mga, police station akong pinupuntahan dati eh. Nag-ano ka doon, may hinihinging documents, ganyan-ganyan, tapos may mapupunta sa TV na balita ng patayan. Sila parang, oo nga, tama lang yan, ganyan, oo nga. Dapat, gano'n. Ako, tignan nyo, ma'am, we're putting our lives on the line. May ganun pang sinasabi sa akin dati yung isang police. Siyempre, Mm. hindi naman ako kuda-kuda ng konti, pero syempre, may konting takot na, naku, baka mamaya, sapakin ako dito eh. Oo. Ito pala, no? So, definitely papunta na ito sa trial. Pero, most likely, kailan kaya magsisimula ang trial ni Rodrigo Duterte? Minimum, at the earliest, parang ganun. Ang tansya, October, third quarter of the month, of the year. This year? This year.
ano ba yun? Maximum, best case scenario, third Okay. quarter this year. Ako nga nakikita ko baka usually yung court merong mga, alam mo yung closing, padulo. So December may bongga silang hearing o kaya bonggang desisyon. So ang kanilang ending, ang kanilang bakasyon ay sa December 18. So first 2 weeks baka merong at least sana may hearing tapos sa kaso natin. Ang resumption nila ay 2027. Ang sabi ng iba, sa kasaysayan, sa karanasan nila, hindi lumalampas ng 1 year after the confirmation. Kung confirmed 1 year after the confirmation, nagsistart ang trial. Kaya up to February 2027. Nako, So matagal. from earliest October 2026, latest February 2027. Ito may isa akong tatanong, no? Alam ko, naiisip to ng iba ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Kung sakaling manalo sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028, may pag-asa bang maibalik sa Pilipinas itong kanyang ama? Walang Why? connection ang pagiging I just had to presidente. ask kita, kaya ako natawa. Oo. Medyo alam naman natin sagot I just had to ask. Okay. So para po doon sa mga nagtatanong at kumbaga iniisip na dapat manalo si Sara para makauwi si tatay. Thus na ano to, P is not equal to Q, parang ganon. Hindi ibig sabihin. Kasi kailangan, kumbaga, nandyan yung standards at lagi nating naririnig yan nung humihingi siya ng una, interim release, tapos kalauna nanghihingi ng parang permanent release or dismissal. Kasi yung una, ang hinihingi niyang request sa interim release, may standards. Dapat, siguradong babalik ka. Lagi niyang sinasabi, I do not recognize this court. I was kidnapped. May kidnap bang babalik dun sa kidnapper niya. Second, hindi nagagawa, hindi tatakas. Wala ba siyang ibang resources? Makakasama pa nga kung manalo si Sara Kasi isipin nyo, kung ang anak mo presidente ng isang bansa, isang tawag lang yan sa presidente ng ibang bansa, baka sabihin, after interim release, patakasin na natin, itago na natin. And then lastly, yung propensity to commit new crimes. Kung ang tingin ba ng tao ang tingin ba ng court gagawa ng dagdag na krimen o ipagpapatuloy yung criminal acts niya, syempre hindi palalayain. Ganun yung standards. Hindi po sila magsi-standards ng awa. Kaya kahit gaano nyo pa po sabihin, ganito na siya, 81 years old, hindi gagana yan sa korte dahil hindi po yun yung batayan sa Rome Statute. Kung akala nyo po, or ang tingin nyo sa Pilipinas, ganyan yung kalakaran, doon po ay hindi. Kaya ang suggestion ko, in all, yung pong mga supporter or whether, kung ano mang posisyon nyo, konting review din po nung Rome Statute. Bukod sa na tumalino ka na, tatalino din yung counter-arguments mo. Yung the best way to destroy something. Galit na galit ako talaga dito kay Conti o kay Christian, ganyan. The best way to counter us is to know what we're talking about and then destroy it. Diba? Na parang, alam mo nagsasabihin, baka mamaya nag-uusap tayo. Wala tayong, hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi nagmi-meet. Okay. Kahit ganong paliwanag, hindi magtugma. Okay, ito bilang panghuli, Attorney Chrissy. No? Dito sa expected na trial, ano yung magiging role at expectation doon sa mga kaanak ng mga biktima? So may dalawang role sila dito sa kaso ni Duterte. One, bilang participating victims, pwede po kahit sino. May qualifications. Pag-ugnayan na lang po sa Duterte Panagutin Network o ibang mga grupong na tumutulong kung paano, at ako ba, victim ba ako? Pero ipapaabot ko na po, kung feeling nyo na agrabyado kayo ng war on drugs, kamag-anak, kapatid, asawa, anak, pinsan na umaasa dun sa padala or sa trabaho nung namatay, ano po kayo, agrabyado kayo, pwede pong mag-apply. Ang participating victims, hihingan periodically ng views and concerns. Anong feel nyo kapag ganito?
ano nyo, anong tingin nyo dito sa argumentong to? Ang ating pong common legal representatives ang magpapaabot sa court niyan directly. Ang isang, siguro kung example sa Pilipinas, sa atin kasi, prosecutor versus defense lang, di ba? Pau laban sa prosecutor. Tapos yung biktima, dudulog lagi or makikipag-usap sa prosecutor. So parang private complainant. Minsan mahirap di ba? Magalit. Sasabihin ni prosecutor, oo, kailangan kong gusto nila mag-focus, pruwebahan yung kaso. Kaya minsan, si biktima parang, hindi ko na nga nasabi kay attorney, hindi ko na nasabi sa court. Yung victims, common legal representative of victims, si Paulina, si Attorney Gilbert, si Attorney Joel, ang magpapaabot niyan sa korte. At ang pangalawang role, doon hindi yun ebidensya, essentially. It's just views and concerns. Pero may isa pang role bilang witness. Para magpatunay ng facts ng kung anong nangyari. Minsan, nagkakaroon din ng witness na para magpatunay anong epekto, paano kayo naagrabyado, anong nangyari sa komunidad mo matapos nito, ganyan. So, pwede kang crime witness or pattern witness at ang tatawag sa'yo ay either Office of the Prosecutor or defense. Pwede ding mag-upo ng biktima ang defense. And even, of course, the victim's legal representatives. Kaya, sabi nga namin, oo nga, no. Tingnan natin kung paano lulugar nga ang mga tao dito. Pero so far, ang kausap namin mga biktima, kung gustong tumistigo, syempre, para sa prosecution, gusto nilang patunayan kung ano ang nangyari sa mga kaanak nila. Pag umupo sila as witnesses for the prosecution, syempre may pagkakataon na i-grill sila in a cross-examination ng defense. Okay. Pero anong scenario? Hindi ka medyo naiisip, no? Kung sakali umupo sila as witnesses for the defense, or pwede bang hostile witness yan? Ano ba yung proseso yan? Pwede rin. Kumbaga, wala namang malinaw na rules as to hostile witnesses and so forth. Ang sabi lang nga sa Rome Statute, it's calling a witness. And for them, the witness is just being put on the stand to tell the truth. Mabait sila doon, wala nang halos cross-examination na yung parang makapanilang puri. Di ba? Okay. Anong oras mo pinatay ang akusado? Parang gano'n, di ba? Pero hindi pwedeng I mean, yung confrontation ba? Is that the right term? Pwede ba siya i-confront? Let's say, nung opposing counsel? Pwede. At nakikita ko yon dun sa defense. Baka maging ganun. Pero very polite sila doon. Madam Witness, I'm so sorry. May I ask if, parang gano'n. Hindi yung How did you feel? Hindi badgering. Hindi Sa isang training, nag-practice nga kami. Tapos makikita mo magkaiba yung parang tradition. Yung nasa American tradition, yung parang sa Pilipinas yan. So are you sure that you were But Mr. Witness, you were gano'n. Pero dun sa kabilang tradition, sa British, Madam Witness, are you sure about your recollection? It's just Madam Witness. Earlier, you told the court that, are you mistaken? Ganon. Sabi namin, ako, in one of the few instances, may tinatawag na, katulad sa ating American tradition, mix of civil law and common law traditions. Hindi tayo yung British tradition na, may it please the court. Kaya, abangan. Lastly, Attorney Chrissy, paano yung language? Kunwari may uupo dyan na kaanak ng mga biktima. So, paano magkakaintindihan? I understand meron siyang translation ba? Tama? Yes. Filipino? Filipino and Cebuano. Okay. So, gumana yung open call ng ICC. Sabi ko nga ba, okay naging tanong-tanong sa amin yan. Kasi, paano kaya mo masucertify or anong pruweba mo na marunong kang mag-Filipino, marunong kang mag-English? Kasi walang, IELTS, walang, di ba, walang JPLT, gano'n, sa Japanese language. So, ewan ko, mukhang naparaanan nila at tumanggap sila ng mga translator at sabi nila, actually, mag-request lang tayo. Ako, yun yung susunod kong i-side quest, kumbaga, magkaroon din ng channel
na Filipino or Bisaya. Kasi At kapag saka, kung ano ang language ng witness, kailangan ipaabot yan sa ICC registry. Oy, magtatagalog to o kaya magbibisaya to kailangan nilang mag-provide ng translation. at saka ito pinakahuli na naisip ko lang. I suppose naman in-screen nila yung mga kukunin nilang translator. Baka makakuha ko kunwari ng DDS o anti-Duterte naman. Baka naman ma-put in question yung quality ng translation, hindi ba? Ah, well, at the same time, pwede din silang makakuha ng pro-victim, sabihin na natin. Pero Yun nga, oo. ah, hindi ko alam kung na-screen yan, pero I think meron silang background check doon sa mga ah, mga employees ng court or even volunteers ng court. At tinatanong yan if you have a stake or kumbaga meron ka bang biktima na kaanak o kaya if you have a particular interest in the case. Kaya sabi nga namin, sinong Pilipino ngayon Ang ang walang alam o walang Yun nga. posisyon? So Yung point ko dyan siguro, after you are qualified, there are strict rules as how you should conduct yourself. So there are ethical standards, number one. So hindi mo pwedeng sabihin or hindi mo pwedeng ipagkalat, uy, ano ko translator ako. And second, may mag-check ng translation mo. So isang malaking team yan na magsasabi. At kung sakaling nagkamali ka o nagpakita ng bias, posibleng matanggal ka. Tsaka madali mo i-check, no? Siguro naman inimbestigahan yung kanilang social media posts or social media footprints, di ba? Makikita mo, Oo, baka puro hinihingi. DDS yung mga posts niya, di ba? O kaya baka naman sobrang anti-Duterte. Hindi ba? Oo, sabi nga namin, lalo na yung Bisaya. Parang, paano? At saka actually, yung unang tanong namin, paano mo patutunayan na marunong ka mag-Bisaya? Kaya, tapos actually kung minsan meron akong questions dun sa translation ng court kasi sabi ko second generation Filipino speaker. Talaga? Bakit? Minsan kasi alam niyo pag nagta-translate kasi tayo, parang minsan hahaba yung salita or iikli Oo. kaysa sa kapag tinranslate mo word for word. So siguro Okay. nagbago pa sila, 'di ba? May mga ganung translation na ikaw ay kumain na. 'Di ba? Tapos pwede mo Kumain ka i-shorten. na. Kumain na. Ganon, Oo. 'di ba? Ano So yun? may Transliteration basically tapos following the English syntax. Nakabaligtara nung oo, Filipino. oo. So mukhang inaaral nila kasi meron yatang nakapag-komento doon sa warrant of arrest na tinagalog. Sabi nila Oo. parang, alam mo yun, minsan pag nagbabasa ka ng nakatagalog, tapos, teka, parang, hindi ba ako marunong mag-Filipino o na-awkwardan ako? Oo, hindi ganun yung So, tama na yung yung they are madulas na pag Filipino. they are improving Ang minomonitor ko, yung mga announcement. Ang bilis na nila ngayon. May announcement in Filipino, tapos in Cebuano. Kaya, nakakatuwa din. Sila din, sabi ko nga, reguluhan ko nga kayo ng dictionary. Okay. Sige, Attorney Crazy, maraming salamat sa iyo for joining us tonight. I actually wanted this episode last night pa kaso medyo 60 kagabi. Pero maraming salamat sa pagpapaunlak mo. Maraming salamat. And congratulations to you and the rest of your team, no? You've been pushing for Ay, this of for so course. long. To everybody who worked on this, congratulations at of course, maraming salamat. Okay, sige. Magandang gabi sa iyo. Thank you, ingat. Ingat. Ayan po si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Bago po tayo magtapos, meron po tayo ilang mga babatiin. Okay, binabati po natin si Miss Agnes Peña Caraig. Nag-message po siya sa atin kanina at sana masurpresa po yung kanyang apo na si Mateo Caleb Nacional who will celebrate his 8th birthday tomorrow, April 25. He is now celebrating his birthday in Singapore as a gift of his mom and dad. And happy birthday sa iyo, Mateo Caleb Nacional. Happy 8th birthday to you. Pinabati rin po natin si Miss Dorilyn Cordero. Okay, I got your message. And binabati rin po natin si Mr. Julius
Santos. Okay, yan na po muna. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyo. Have a nice weekend, a blessed weekend, and a restful weekend ahead. Magandang gabi po.